Yes, alright. Mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, eto. Hoy, seryoso tong pag-uusapan natin, ha. Kasi meron pong napansing kakaiba. Ito nga pong ating panibagong ombudsman na si Boying Remulla, dito nga po sa mag-asawang Diskaya. Alam naman natin na sinabi na mismo ng mga Diskaya na ayaw nilang makipag-cooperate dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure. And may kalayaan naman silang tumanggi, to be honest. Pero, mga minamahal, sa kanilang pagtanggi, abay meron po itong kaakibat na mga haka-hakang umuugong. Which is, pwedeng totoo. Actually, literally nga, na baka nga kaya umiiwas to kasi meron talagang pinoprotektahan. At yan po ang napansin ng ating panibagong ombudsman. Actually kasi, ang reason ng mag-asawang Diskaya, itong si Sara at itong si Curly, mga minamahal na, hindi naman kami magiging state witness at saka makukulong din naman kami. So, para saan pa, 'di ba, na makipag-cooperate pa kami diyan sa ICI, sasampahan lang rin naman kami ng kaso. Which is, totoo nga naman kasi narinig natin yung salita na yan dito nga po kay Vince Dizon. Now, syempre kung talagang wala kang tinatago, di ba? Hindi ka matatakot. Ngunit mukhang meron naaamoy ang ating panibagong ombudsman na kakaiba dito nga po sa mag-asawang ito. So ngayon, basahin natin. Ombudsman Remulla, mag-asawang Diskaya, pinoprotektahan si Senator Bongo. Totoo nga ba ito? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with the CLTG, with the family of Bong, that's one of the people that they've been protecting, to be blunt about it. So, sa madaling sabi, naniniwala si Boying Remulla na pinoprotektahan daw po ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya itong si Senator Go. Or baka naman binayaran to ni Bongo. Tanong lang po. Diba? So, ito'y matapos magdesisyon ng mag-asawang kontratista na hindi makikipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure. So, nang dahil nga po sa kanilang naging akto, mga minamahal, abay, napaghihinalaan tuloy itong mag-asawa. Background lang muna tayo, So, ano ba yung nangyari? Nagba-background tayo. Itong mag-asawang si Curly at itong si Sara Diskaya, doon nga po sa narinig natin na tumanggi silang makipag-communication, makipag-ugnayan, dito nga po sa ICI, na ang komisyon naman ng ICI ay inilikha, 'di ba? Para imbestigahan yung anomalya, yung mga flood control projects dito sa bansang Pilipinas. So, ang reason nila doon, makukulong lang din naman kami. Bakit pa kami a-attend dyan? Like, what the F ka na lang, 'di ba? So, hindi malinaw. To be honest, mga minamahal na, yan ba talaga yung totoong reason? Kasi, kung titingnan natin, kung wala ka naman talagang tinatago, ba't ayaw nilang humarap? 'Di ba? Kung gusto mong linisin ang pangalan mo, dapat ikaw mismo yung unang makikipag-ugnayan, makikipagtulungan. Right? 'Di ba, mga minamahal? Ngayon, ano ba yung totoo sa likod ng refusal? Syempre, meron na tayong clue. Galing nga po kay Boying Remulla na mas meron daw pong malalim na dahilan kung bakit sila tumanggi. So, hindi to simpleng, makukulong din kami. Oy, ayaw namin makulong. Ito ay meron daw pong di umano'y pinoprotektahan. Hindi lang to basta, kasi can you imagine dati, nung si Marcoleta pa yung chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, ano yung nangyari? Meron silang mga binabanggit, mga kongresista 2021 onwards, pero walang senador na nabanggit. 'Di ba alam ninyo yan, mga minamahal? So, doon pa lang medyo meron tayong a little bit pagdududa, like yung statement ni Boying, yung kanyang comments, maybe merong katotohanan. 'Di ba?
Katulad nga na sabi niya, I think they've been protecting Bongo, the joint venture, blah, 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 blah. So, malinaw, mga minamahal, na baka yung joint venture ng mga Diskaya, ng mag-asawang Diskaya sa CLTG, ng kapamilya ni Bongo, baka yun yung reason, kaya todo iwas sila. Diba? Baka madulas, baka mabanggit, baka mapangalanan na meron silang connection, abay, baka mas magkanda, leche-leche pa. Diba? Mga minamahal. Ngayon, kung tutuusin, malinaw na yung pattern eh. Diba? Kapag ordinaryong kontratista, madalas, wala silang choice kundi sumipot. Diba? Mga minamahal. Kapag malakas na backer, biglang merong legal excuses yan. Kaya nga, ang galing nila, diba? Mga minamahal. So, sa kaso ng mga Diskaya, simple lang yung reason nila. Ayaw namin umatid. Kukulong lang din kami para saan pa. 'Di ba? So, alam naman kasi ng marami kapag mag-testify ang mag-asawa sa ICI, posible kasi mabanggit ang pangalan ni Bongo. At kung totoo, di ibig sabihin, simple lang, na non-corporation. Ito, and malinaw na baka ito ay isang pamamaraan ng obstruction of justice na ginagawa ni Senator Go. Dito nga po, sa mag-asawang Curly and Sara Diskaya. And according dito kay Remulla, iniimbestigahan na ngayon kung mayroon daw pong kinalaman sigo sa flood control scandal, mga proyekto na may posibleng overpriced, duplicated, or ghost project pa. Kaya, importante, mga minamahal na sana, diba? Makuha ng ICI ang testimonya, hoping so, ng mag-asawang Diskaya. Kasi sila yung literally na masasabi nating key player sa network ng mga contractor. Biruin nyo, top contractor to sa panahon ni Digong. 'Di ba? Sa panahon mismo ng anomalya. Pero, kung tatanggi naman sila na makipagtulungan, abay, paano natin malalaman ang buong katotohanan? 'Di ba? So, hindi dapat nating hayaan na hindi yan maka-attend. Dapat may power, 'di ba? Mga minamahal, executive power yung yung ICI. Hindi pwedeng hindi sila tumanggi eh. May power yung ICI, I think, nakalimutan ko. Merong executive order, ang independent commission na hindi pwedeng hindi tumanggi ang sino mang ipapatawag nila. So, I think, dapat gamitin yon na yung privilege na yon para mapasipot itong mag-asawang Diskaya. At makikita natin kung gaano ka-importante rin ang ginagawa ngayon ng ombudsman. Yung hindi siya natatakot na magsalita, diba, mga minamahal, kahit posible pang senador ang dawit dyan. Yan yung klase ng ombudsman na, like, literally, matapang, may paninindigan, diba, at yan yung mga taong kailangan ng ating bansa. Kasi sa totoo lang, kung ordinaryong mamamayan lang ang nasa gitna, mga minamahal, matagal na sanang nakulong. Yung mga yan, oo. Diba? Kaso may connection eh. Diba? Ang hirap, may connection, may tagapagtanggol. Nandyan sigo, si Marcoleta. Abay, parang mayroong special treatment. So, hindi makukulong yan. Diba? Paano ba naman mananalo ang hustisya sa bansang Pilipinas kung mismo mga kriminal ang protektor? Diba? Kaya dapat tayong mga mamamayan ay magpasalamat. Dito nga po sa ginawa din ni Boy Remulla na paglalantad niya ng katotohanan. So, kung gusto natin na matapos ang korupsyon, dapat wala ditong exempted. At yan dapat yung tutukan ngayon ni Boying, yung mga untouchable na mga person dyan. 'Di ba? Dapat walang protected ally. Kung sa ano pa, Bisaya pa, Bantara. Oo, galawin nyo yan. Galawin ang baso. Kapag gusto ng Diskaya na linisin ang kanilang pangalan, dapat hindi sila natatakot humarap. Kaso mukhang natatakot na makipagtulungan sa ICI, ang daming dahilan, ang daming palusot. Abay, mas lalo silang napaghihinalaan. Kasi habang tumatagal ang kanilang pananahimik, abay, mas lalong lumalakas ang hinala ng taong bayan na mayroong taong malaki sa likod nila. Kaya huwag tayong magpapaloko, mga minamahal, na yung dahilan, refusal, ulul. Diba? Ayaw makipag-cooperate, julul. Huwag kayong magpapalin lang dyan. Oo, ang gawin nyo, i-push nyo yan. 'Di ba? Na mapa-attend yung mismong key points, 'di ba? Yung susi dito nga po sa anomalya para malaman natin ang totoong katotohanan.
So, I think it's another level of tactics yung ginagawa nila. Promise. Another level of tactics. Sinisipon na naman ako. Diba? Mga minamahal. Anyway, yun lamang po. Ano po yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Lagi ako ditong nakatingin sa camera. Dapat pabaliktad pala pag nagbabalik. Para, diba? Alright. So, yun po. Ingat, mga kababayan.